Hello mga ka-viewers. Ay nako, tama ang nakikita nyo. Ew talaga. Kung ganito naman talaga ang klase ng kawali na meron kayo, ay nako, ngayon pa lang itapon nyo na yan. Pero mapapakinabangan nyo rin naman to. Alam nyo kung paano? Pwede nyo paglagyan ng uling kung kayo ay mahilig sa ihaw-ihaw, sa bahay. Pwede nyong paglagyan ng uling at dyan na lang kayo magluto. Lagyan nyo na lang siya ng grill o ng wire. At pwede nyo nang ilapat dyan. Kasyang-kasya yung bilog na wire. Yun ang naaalala ko na pwedeng at swak to para sa mga mahilig mag-ihaw. And as you can see, hindi na talaga siya mapapakinabangan kung ito ang gagamitin pa sa pagluluto. Kaya i-dispose ko na siya. Medyo nakakaumay nang makita sa aking kitchen drawer. So, ilang months ko lang din naman to nagamit. And hindi naman nagtagal. So, ito ang literal na budol. So, yung ibang product reviews naman kasi hindi sila nagpo-post agad-agad. Or yung iba naman, nagpo-post naman na na-receive na nila pero wala pa silang after na nagamit. So, ako, nung na-receive ko itong pan na ito, ay agad-agad kong ginamit siya. Ginawa ko, nilinis ko muna yung pan. Kasi every time na makakabili ako ng pan, ay situate na malinis na yung pan. Then, papahiran ko siya ng oil. Then, papainitan ko for about 4 minutes. Then, after 4 minutes, ayun, tatanggalin ko yung excess oil na nilagay ko. Then, ayun, i-set aside muna, pahinga. Then, kung magluluto na doon, saka ko siya gagamitin. So, mga ka-viewers, bali, yun kasi ang pinaka-way na pwedeng tumagal yung ating pan. At nakakapagpatibay din ito ng pinaka-coating. So, nung gagamitin ko na siya kinabukasan, trinay ko na walang mantika. Kasi nga, sabi non-stick. So, ang ginawa ko, egg. So, breakfast So, egg muna ginawa ko. Then, nung nakalagay na luto na yung egg, ayun, sad to say, dumikit siya. At doon nag-start unti-unti na pumapangit na siya kasi nagbabakbak na. Ayan, as you can see. So, ito, isang pan. Yung isang pan na maliit, nagamit ko na. So, goods naman siya. Okay na okay. Ayan. White siya. Tapos yung kanyang mga glass na takip, nandito. I-assemble ko pa. Tapos, so far, okay naman yung aking nagamit na pan. At hindi naman siya nagbabakbak. At, non-stick talaga siya. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Nandito, so, kaluluto ko lang kanina. Ayan. Hugasan na lang natin mamaya. Ayan. Luto kasi ako ng talong, tortang talong. So, yan. Okay naman. Wala namang bakbak. Hindi naman. Tsaka may 2 months na rin yata na gamit ko ang ating pan. So, goods na goods siya. Ayan. Hugasan ko nila mamaya. Yung takip niya, hindi ko ginamit pa. Kasi meron naman ako mga excess na takip. So, yan. So, right now, a-assemblein ko sila. Okay. Ito yung mga holder ng dead natin, yung takip. Ayusin ko na lang mamaya. Tapos, meron pa siya dito. Actually, ayan. Pero hindi ko pa muna siya magagamit kasi meron pa akong mga ginagamit na casserole. Kaserola. Okay pa naman sila. Tsaka stainless talaga yan. And maganda rin gamitin. So, ito yung handle niya. Ayan. Ang ganda yung handle niya.
Parang siyang soft. Basta may sinabi sila na ano eh. Kung ano to eh. Nalimutan ko lang. So, yun. So, yan na nga, mga ka-viewers, ang ating ni-endorse na pan. Yan ang gandara. Gandara siya, mga ka-viewers. Yan. Maya gagawin natin, i-wipe out ko muna sila. Ito pala siya. Then, lalagyan ko ng oil at painitan natin mga 3 minutes. Okay? Tapos, tsaka natin magagamit. Okay? So, that's it. So, yung madali lang naman kasi nakakonect na yung ating tornilyo dito. So, tagalin na muna natin. Tapos, ang ikakabit natin ay yung handle na para sa kanya. So, maliit yan. Ito malaki. Ayan. So, ito maliit. So, ito ang ikakabit natin. Ayan. Okay. So, ayan mga ka-viewers, nakakabit na natin ang ating handle ng ating pan. And, ito naman ang ating LED. Ayan, yung ating takip. So, glass din siya. Then, ito, in-assemble na lang din natin. Makita nyo yung mga ibang handle natin nandyan. So, meron kasi ako, iniisip ko, kung gagamitin ko to, kasi laki lang siya nung isa ko pang takip. Sige. Okay lang. Gamitin na rin natin. Para may kanya-kanya silang takip. Diba? So, okay na. Ready na. At yung iba pa nating gamit dito, siguro hindi ko muna gagamitin kasi meron pa naman ako. So, ito muna, yung pan at saka isang pan na maliit ang gagamitin natin. Kasi para siyang casserole na rin yun. Yun. So, fit na fit siya sa ating pan. So, ready na. Sarap magluto. So, before natin siyang gamitin, syempre kailangan muna nating hugasan. And again, cookware, frying pan, induction ceramic wok, soup pot with cover, Thai cast, free cookware suitable for induction cooker and gas stove oil. Ang ceramic cookware ay isang uri ng non-stick cookware na ginawa gamit ang iba't ibang water at grease repelling material kaysa tradisyonal na non-stick cookware. Karaniwang nakakayanan nito ang mas mataas na temperatura kaysa Teflon na cookware. Ngunit, mas mabilis itong nasusunog. Mas maagang nawawala ang mga non-stick na katangian nito. Kung ikukumpara sa stainless steel cookware, ang ceramic cookware ay nagbibigay daan para mas mataas na init na searing at mas pantay na pag-init. Madalas ito ay isa sa pinakamadaling linisin. Karamihan sa mga ceramic cookware ay metal glaze na may ceramic. Kahit na ang ilang mga uri ay ginawa mula sa clay. May mga nagtatanong, ano daw ba yung ibig sabihin ng ceramic coated? So, ang ceramic coated po ay gawa sa metal ng ceramic coated cookware at nilagyan ng ceramic na non-stick coating. Ito ay puro or 100% ceramic cookware. Sa kabilang banda ay gawa lamang ito sa luwad na niluto sa tapahan na pagkatapos ay pinakinang. Ang mga kaldero at kawali na pinahiran ng ceramic ay malamang na mas matibay kaysa 100% na mga ceramic at marami ang ligtas na makinang panghugas na ginagawang mas madaling mapanatili ang kagandahan ng mga ceramic na katulad nito.
May isa pang nagtatanong kung sulit daw ba ang gastos. Kasi yung mga ganitong klaseng pan, ay nako, pag nakita mo sa mall, per pan or individual, maabot na ng 1,000. So, kung isang set, sulit na sulit. At hindi lang yan. Ang mga ceramic na kaldero o kawali o kaserola ay malamang na mas abot kaya kaysa mga option na hindi kinakalawang na kaldero. At ang ganitong uri ng cookware ay makatutulong sa'yo na makatipid ng oras sa kusina na ginagawa itong practical na pagpipilian para sa mga abalang sambahayan, yung mga mommies dyan, titas, tito, kuya, ayan. So, mabilis at pantay-pantay ang pag-init ng mga ceramic pan. Maaring ilipat ng diretsyo mula sa hob papunta sa oven at madaling linisin at tulad ng ginagawa natin. So anyway, ito ay bago pa lang naman kasi kaya kailangan natin linisin at para wala ng dumi, no? So kailangan lang natin na after malinis, tuyuin, lagyan ng punasan ng tissue as much as possible. Ayan, para madaling ma-absorb ng ating pinampupunas. So, madaling linisin at alagaan. Yun ang the best dito sa ganitong klase ng casserole. Yun. Tsaka hindi nyo kailangan babaran ng matagal o maraming oras para lang matunaw yung mga nakakapit. Kasi wala naman talagang kakapit dahil ito po ay non-stick pan. Kaya napakadaling maghugas, wala nang babad. Yan, gamit lang tayo ng brush para i-spread natin sa pan. Then open na natin yung induction cooker. And now it's done. Now, 4 minutes na tayo. Ayan. So off ko na siya. At yan ang ating pan. So, nainitan na. So, i-subside na natin yung kanyang temperature. Ang tawag dito, i-lay low na natin ang kanyang init for about 2 minutes. Ayan. Kasi may electric pa naman nakatapat. So, leave it for about 2 minutes. Then, ito na siya. Malamig-lamig na kaya. Hawakan na natin with the use of tissue. So, ang ginagawa natin ngayon ay natanggal na natin yung excess na oil. Ayun, medyo need natin alisin ng oil. At ready na for the next menu.